Magandang buhay mga kaibon. Yon, part 2 ng mga tanong na aking sasagutin. Yan, ng mga ating mga followers. Mga newbie na followers at subscriber sa aking ibunan. Yan. Pag-uusapan natin yan mamaya pagkatapos ng introng ito. Yan, welcome back sa aking YouTube channel, ang Michael Azul Aviary. Yan, pag-usapan natin ngayon yung mga katanungan nga ng mga bago nating subscriber and follower sa aking YouTube channel, na mga newbie na taga Caloocan City. Yan, bali tatlo sila na aking subscriber na pare-pareho yung isa lang yung tanong nila na kung bakit daw kailangan hindi ipagpares yung magkapatid na parakeets, at kung ano daw ang resulta, kung bakit nga hindi pwede or pwede. Ayun ang katanungan nila. Ayun nga po, bago ko sagutin yung tanungan nila, ay kung bago nga kayo dito sa aking YouTube channel, pasubscribe na lang po ng aking channel, ang Michael Azul Aviary. Yan, tsaka pa-like, share, and subscribe po. At sa may mga bago tayong mga followers na nanonood, yan, maraming salamat po sa inyo. Yun nga, sasagutin ko na nga yung katanungan nila na kung bakit nga, kung pwede nga ba daw na ipagpares yung magkapatid, at bakit daw kung hindi pwede. Yun, sasagutin ko nga. Sa aking experience dito kasi sa aking ibunan, hindi ako nagpapares talaga ng magkapatid, kasi nga may sabi-sabi na ibang ng ibang mag-iibon, na mga talagang batikan na mag-iibon, ay pwede daw na maging abnormal yung kanilang iitlog or ianak. Meron daw na pag ipinagpares mo raw yung magkapatid, ay may tendency na 100% yung kanilang iitlog ay hindi mapipisa. Lahat ay bugok or walang similya. At meron din naman nagsasabi na meron daw pagka napisa, halimbawa 100% o 10 pieces yung initlog, ang mapipisa 3 or 2. Ayun daw ang pagkakasabi ng iba. At meron din na pwedeng mabuhay man yung kanilang mga inakay na lumaki ay splay leg, yung nakabukaka yung mga paa, at hindi sila makatayo. At meron naman na putol yung pakpak, saka yung hindi kumpleto yung mga daliri, at saka wala ring mga tuka. Ayun yung mga sabi ng ibang mga kakilala kong mga mag-iibon. Sa akin kasi hindi talaga ako nagpapares ng magkapatid, at meron nga daw na na kaya sila nagpapares ng magkapatid ay para daw maging solido yung linyada ng kanilang ibon. Halimbawa, yung isang line ng kanilang ibon ay rainbow, para daw makuha yung talagang line at kulay nung kanilang ibon, ipapares nila dun sa kapatid nung ibon, na para daw lumabas yung ganong kulay din, parang back to back. Pero hindi rin talaga natin masasabi na kung maganda ba yung kalalabasan ng kanilang mga anak nung ipagpapares natin magkapatid. Pwede naman sigurong yung tatay tsaka yung anak ang ipagpares, hindi pwede yung magkapatid. Kasi nga kung itong tatay 50%, tapos yung nanay 50%, ngayon syempre lalabas dun sa anak 100%. Hindi natin pwedeng pagsama yung 100 to 100%. Pwede nga maging abnormal ang kanilang mga anak. Pwede man siguro sa anak sa nanay, anak sa tatay. O yun ang pwede natin pagpares.
Pero mas maganda na gawin nyo na lang, wag nyo na lang ipagpares talaga yung yung magkapatid, para 100% wala talagang mangyayaring abnormality. Pero may mga nagsasabi talaga na nakapag-breed na sila ng magkapatid, pero ako talaga hindi ko talaga sa akin yung opinion, hindi ko may advise sa inyo na mag-pair kayo ng magkapatid, kasi nga hindi ko rin naman ginagawa dito sa akin nga ibon. Mas maganda siguro kung not related na lang na ipagpapares natin. Hanap na lang kayo ng mga magandang klase ng kulay. Kung gusto niyo magpalabas talaga ng magagandang kulay, mag-invest kayo. Halimbawa, gusto niyo magpalabas talaga ng rainbow, dahil wala naman kayong rainbow na available sa inyong ibunan, pwede kayo mag-invest, bumili kayo dun sa mga nagbe-breed ng mga rainbow. Yan. At ipagpapares nyo na lang. Pero kailangan, ayun nga, isa pa, kailangan nyo rin talagang tanungin kung yung ibibenta sa inyo na ay hindi magkapatid. Kasi dito sa akin, pag may mga talaga bumibili sa akin, kasi may mga nag-inquire din sa akin na gusto nga makakuha ng ibong ko, tinatanong nila, sir, related ba yung mga ibon na yan? Kasi bakit parehas daw ng kulay? Sa sinasabi ko naman, meron akong pag-identity sa kanila kung magkapatid nga. Naglalagay ako ng mapapansin niyo sa mga video ko. May mga may mga ziplock, tire makita niyo sa paa, may iba-ibang kulay yan na ako nilalagay. Ayun yung palatandaan ko na hindi nga sila related sa isa't isa. Kasi yung magkakapatid, nilalagay ko para-paras kulay, black, yellow, green. Pagka ina-out ko naman, pinapakita ko sa kanila na ito yung patunay ko na hindi talaga sila magkapatid, na magkaiba talaga yung kulay na yung nilalagay ko na cable tie. Yun, cable tie na makikita naman sa paanan ng mga ibon. Yun nga, sana nga nasagot ko nga yung katanungan, na meron nga talagang advantage at disadvantage, na pag hindi nga kayo nagpares ng hindi magkapatid, ay 100% maganda yung ilalabas na kanilang mga anak. Yan, magaganda yung yung feather, magaganda yung hibla ng makikinis. Yan yung masasabi na magandang klase nga yung ibon. Tapos kung magpapares naman kayo magkapatid, diyan meron daw tendency na putol yung mga daliri, meron walang buntot, merong putol yung tuka. Yan, may mga talaga lumalabas na ganyan. Tapos splay leg. Mas maganda talaga mag-pair na lang kayo ng hindi talaga related. Yan, sana nga nasagot ko nga yung katanungan ng aking newbie subscriber na taga Caloocan. Meron naman akong mga in-upload na video about dyan sa sa katanungan nila. Bali, ni-recap ko lang kasi nga natabunan na yung video para hindi na sila mag backread or panoorin yung nauna kong mga vlog. At ginawa ko na rin content yung tanong nila para ma-recap na rin, kasi nga matagal na rin yung video na yon. Ayun nga, mas maganda talaga na wag na lang magpares ng magkapatid. Yun nga po, sa mga bago nga makapanood nito, pa-share na lang po ng aking mga video. Panoorin niyo po yung mga dati kong in-upload na video. At huwag niyo rin kakalimutan na mag-subscribe po ng aking channel, ang Michael Azul Aviary. Ganito na lang po ang aking video. Sana po may natutunan kayo sa aking mga video. At kung may mga katanungan po kayo about sa pag-iibon, comment down below na lang po sa aking comment section. At masasagot ko yung mga katanungan nyo. Pipilitin kong masagot. Maraming salamat po sa inyong panonood.
Happy breeding, mga kaibon.